Samantala, bisperas na ngayon ang Papal Conclave o ang pagsasama-sama ng mga kardinal para pumili ng bagong Santo Papa. At kaugnay po niyan, makakausap po natin si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Vatican? Maris, buongiorno mula dito sa Vatican City at narito tayo ngayon sa Vatican City at bukas nga mangyayari itong Papal Conclave o yung pagpili ng mga cardinal sa bagong Santo Papa. At ngayong gabi dito sa dito sa Roma, inaasahang lilipat na yung mga cardinal elector sa Casa Santa Marta. Nasa likod lang yan ng St. Peter's Basilica at dyan sila mananatili sa Casa Santa Marta para doon sa conclave. Andy, yung tungkol naman mismo sa Papal Conclave, no? Meron bang mga kailangang isuko, surrender yung mga kardinal na boboto? Alam natin, bawal sila makapag-communicate sa labas. Maris, dun sa mga press briefing na dinaluhan natin kahapon, malaking tanong ng mga mamamahayag yung issue ng komunikasyon ng mga cardinal elector dahil dadalo sila sa conclave at ayon sa Holy See Press Office, kailangang i-surrender o i-deposit ng mga cardinal elector yung kanilang mobile devices sa Casa Santa Marta at yung mga empleyado ng Casa Santa Marta, ito yung mga support staff, ito yung may kinalaman sa security, pagkain, board and lodging at accommodation ay nanumpa rin kahapon alas 6 ng hapon dito sa Vatican City para masiguro na walang maglilik na impormasyon palabas ng Casa Santa Marta. Pwede naman ding makipag-usap yung mga cardinal electors sa isa't isa sa labas ng Sistine Chapel pero inaasahan pa rin na susundin nila yung vow of secrecy na nakasaad doon sa Apostolic Constitution habang nasa gitna sila ng Papal Conclave. Alright, Andy, ano ba yung feel sa atmosphere sa loob ng kongregasyon bago ang Papal Conclave? Maris, tinanong natin yung Holy See Press Office tungkol doon sa mga nangyari doon sa loob ng congregation, lalo't may mga cardinal na nagtatalumpati at nagbibigay ng kanilang mga saloobin o pahayag tungkol dun sa mga issue na kinaharap ng simbahang Katolika. At dahil ito nga mga talumpating ito, dito nagkakaroon ng pagkakataon yung mga cardinal para makilatis at makilala yung isa't isa. Ayon dun sa Holy See Press Office, kinakailangang mag-book ng mga cardinal ng schedule para sa mga talumpati. At meron naman sila mga tema na pwedeng pagpilian. Pero kinakailangan na hindi lalagpas sa 5 minuto itong mga talumpati na kanilang gagawin. Alright. Andy, ito ang curious kami, no? Nakapagtalumpati na ba ang kahit isa sa mga Filipino cardinal sa General Congregation na isinasagawa dyan? Maris, tinanong din natin yung Holy See Press Office at ayon dito kay Matteo Bruni, yung director ng Holy See Press Office, may mga cardinal na talagang nag-book ulit ng schedule para makapagtalumpati pero hindi sila nagbigay ng impormasyon kung sino-sino itong mga cardinal elector na nagtalumpati at hindi rin sila nagbigay ng impormasyon kung meron nga ba tayong mga Pilipino na cardinal na nagtalumpati na. At samantala, bukas, alas 9 ng umaga, magsisimula yung ika-12 General Congregation ng mga cardinal. At maaaring magkaroon din ng ika-13 at panghuling General Congregation bukas ng hapon. Pero depende yan sa mapag-uusapan ng mga cardinal. Ang malinaw, mamayang gabi, kinakailangan na narito na sila sa Casa Santa Marta, itong mga cardinal elector na ito, para manatili dito. At dahil kinakailangan nandun sila sa Sistine Chapel ng alas 10 bukas ng umaga, yan po yung pagsisimula ng misa para sa Papal Conclave na gagawin nga bukas. At yan muna ang latest dito sa Vatican City. Balik sa iyo, Maris. Alright, ipagdasal na lang natin ang lahat ng mga cardinal electors sa gaganapin na conclave. Grazie mille, maraming salamat. GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte.